So, ever since nag-start yung career niyo as an accountant, meron bang money mistake na pinagsisihan mo na aside dun sa mga utang, meron ka Mhm. bang may nagfa-flashback ba sa memories mo na hindi ko na uulitin 'to? Kasi bukod sa nalulubog ako sa utang, naze-zero yung savings ko. So, lahat ng pumapasok Yes. na income, yun nga, na-mention niyo yung a while ago na mas mataas na yung utang kaysa sa income Yes. na nare-receive niyo. How do you overcome with that? Um, yung when it comes to that kasi, I really put, parang may disiplina talaga ako. What I did was, nag-try ako gumawa ng forecast. Instead of uunahin ko yung, okay, sige, gagastusin ko, tapos ire-record ko. 'Di ba kung magkano yung nagastos ko for the day. So, binaliktad ko siya. Ginawa ko, nag-forecasting ako. So, okay, sweldoado ako. So, may fixed rate ako. Alam ko kailan ako tatanggap ng bonus, kailan ako tatanggap ng 13th month, magkano. So from there, before the year ends, meron ako forecast for the entire year next year. Hmm. So 'di ba kasi alam naman natin kung kailan birthday ng anak ko, kailan birthday ng asawa ko. So the month before, dapat naka-allocate na yung expenses para whatever that comes in sa akin na pera, alam ko saan na 'to pupunta. Hindi yung kung kailan siya nauubos, dun ko pa siya ire-record. So, ganun yung ginawa ko. And it really helped in my financial discipline. Mahirap siya. It was really difficult for me and dumating sa point na sobrang kuripot ko na ayaw ko nang mag-spend kasi nga naka-forecast na ito, itong pera na to, dapat naka-allot na to. But then, it really built my habit on how to spend my money.